Magandang hapon po sa inyong lahat. Ako po si June and welcome sa panibagong episode ng ating vlog. Ay nako, mukhang nadulas si dating Vice President Leni Robredo sa kanyang kick-off campaign rally sa Bicol siya, di ba? Sa Naga ba yun? Sa Naga yata. Sa tingin ko, sigurado ito. Dating VP Leni tatakbo ulit sa pagka-presidente sa 2028. Oh, nako, pag nalaman ni Tamba ito, magpapantig ang tenga nun, no? At lulutang sa tubig yun na nandidilat ang mata. Manlalaki po yung mata nun. Tapos papagaspas ang buntot. Buhay pala. Kung ako sa'yo, Madam Leni Robredo, ingat ka. Nako, baka ipa-impeach ka. Pag nalamang tatakbo ka. Pero ang mayor, kasi mayor ang kandidatura ni VP Leni, mayor. So hindi na ini-impeach yun. Pero pwedeng kasuhan at ipakulong. Kaya ingat-ingat lang. Pero sa totoo lang, may balak ulit tumakbo. Sigurado ako dyan. Pero Leni versus Tamba, sa palagay nyo, babalikat si Tamba dyan kay Leni na ilalampaso po ni Leni yan. Kung ang laban parang one-on-one na lang, no? Tas yung ibang mga kandidato wala lang, ilalampaso ni Leni yan. Hindi naman mananalo talaga si Tamba kahit sinong ilaban mo sa pagka-presidente. Talagang hindi siya gusto ng taong bayan, no? Kasi unang-una mataas ang survey ni Leni. Nagre-range siya ng 10 to 15%. Di po ba? At consistent siyang number 3. Sa bagay, consistent naman din si Tamba na 1%. Tumaas na nga yan eh. Nag-umpisa lang siya sa 0.5%. Di po ba? Tapos umangat siya ng 0.8%, ano? Tapos ngayon, tumaas din. Mula 0.8 naging 1% na po at nalampasan na niya si Risa Hontiveros. Hindi na po siya kulelat ngayon, in fairness. Talagang may improvement. Pero sayang yung mga binabayad sa mga troll farm ni Tamba at sa mga ginagastos niya na pera ng bayan para umangat, umaplip yung kanyang muka sa taong bayan. Kaya lang, hindi po talaga siya gusto. Kaya hanggang ngayon, 1% pa rin ang kanyang survey. In fairness, consistent po siya. Consistent na ganyan lang yung survey sa kanya. Totoo lang naman yung sinasabi ko. Sigurado nananalangin si Madam Leni na sana ma-impeach si VP Sara. Dahil kung sila naman na magtatapat, ilalampaso naman siya ni VP Sara. Sigurado yan. Si Tulfo, pwede na pakiusapan ni Tamba yan eh. Oy, wag ka muna tumakbo. O, eto sa'yo. Diyan ka lang muna. Mag-senador ka ulit sa 2028. Madali lang si Tulfo kausapin. Areglohin po yan ni Tamba kung si Tamba ay tatakbo, ano? Kaya wag ka muna tumakbo, Tulfo, eto muna ang sayo. Kaya isa si Leni po sa mga magiging mabigat na kalaban sa 2028. So sino pa ang pwedeng tumakbo? Grace po. Sino pa? Pacquiao. May ambisyon niyang mga yan eh. Lacson, pwede ulit tumakbo yan. Si Cheese, 'di ba? Kasi Senate President na eh. Pwede ulit tumakbo yan. Soto, pwede rin, no? Pero kung sakaling ma-impeach si VP Sara, sino pa ang pwedeng tumakbo? Pulong Duterte. Ha? Kaya kung mapapansin nyo, si Pulong tahimik, no? Si Baste ang maingay. Si Baste, ewan ko kung ilang taon na. Parang wala pang 40 years old si Baste. Kailangan kasi yata 40 years old ka bago ka tumakbo na
presidente. Di po ba? Or 44 o basta mga ganon. Hindi ko sure. Ang pwedeng tumakbo kung sakaling ma-impeach si VP Sara, si Pulong. Alright? So, pag-usapan rin po natin itong bilang ng mga nagugutom na Pilipino lalong tumaas. Pataas po ng pataas at malapit na po pumantay sa bilang ng nagugutom noong pandemic. Ayan po ang bagong Pilipinas na ipinagmamalaki. Pusang gala yan. Grabe. Pabagsak talaga ang Pilipinas. Parami ng parami ang naghihirap at nagugutom. Wait lang. Samantalang yung ibang politiko, parami ng parami ang kanilang luxury cars, kanilang mga luxury bags, at luxury watch. Nangungulekta na yata sila niyan. Parami ng parami ang kanilang pera. Sabi nga ni Magalong, no? Ang kakapal ng mukha. Hindi na marunong mahiya. Ayan po yung mga politiko natin, especially mga congressman. So, panoorin po natin itong video kung saan nadulas si BP Leni. Alright? Ito. Walang 2028 kung hindi natin matatawid ang 2025. Ayan. Ulitin natin. Walang 2028 kung hindi natin matatawid ang 2025. Nagpahiwatig na. Alam na natin kung ano ibig sabihin niyan, di ba? Okay, dahil nadulas si Manay Leni, baka markahan ka ni Tamba. Walang 2028 kung hindi natin matatawid ang 2025. So meaning ang gusto niyang sabihin sa mga kababayan niya, no? Na ipanalo muna natin ang eleksyon, ang kanyang kandidatura sa pagka-mayor this election 2025. Sa tingin ko naman, mananalo naman ito si BP Leni o dating BP Leni. Kilala naman siya dyan. Ewan ko kung sino makakalaban yan. Pero mananalo po yan dahil maraming nagmamahal kay BP Leni sa lugar niya. Ngayon, kung hindi siya mananalo, paano pa siya magpipresidente kung sa sarili niyang teritoryo, sarili niyang lugar, talo siya, paano pa siya mananalo sa buong Pilipinas? No? Pero ang hawak talaga ni Leni Robredo sa pagka-presidente, no, ang NCR talagang malakas si Leni sa NCR. At masasabi natin kaalyado rin niya yung mga makakaliwa, no? Andiyan yung mga estudyante ng mga makakaliwa Kaya malakas si BP Leni sa NCR, pero hanggang doon lang. At kung kukunin niyang vice president kagaya ni Kiko na taga NCR din, walang mangyayari. Kaya itong geopolitical strategy sa election, dapat NCR ka na, dapat kukuha ka ng parting Visayas or Mindanao. Kaya ganun po yung ginawa ni Bongbong Marcos Kaya effective na effective. Pero kahit na halimbawa si BP Sara, kahit kumuha ng taga Davao yan na vice president, malakas pa rin yan. So iba yung depende kumbaga. Depende. So yun na nga, kailangan daw na maitawid muna ni BP Leni ang 2025 bago isipin itong 2028. So alam na natin, sigurado na po yan
na tatakbo po si BP Leni kung sakaling matawid niya yung 2025 pagka-mayor niya sa election. Kaya sabi ko kanina, sigurado yan, tatakbo yan si Leni sa 2028. Mananalo naman yan siguro sa pagka-mayor sa Naga. Kilala naman yan eh. Pagdating ng fourth quarter ng 2026, I think, magpopormahan na yan yung mga may balak na tumakbo pagka-presidente sa 2028. Magugulat ka, hindi mo inaasahan, aba, may balak pala ito. Poporma na yan. Siguro mga December ng 2026. Bago pa lang umenter yung 2027, magpapahiwatig na yan. Siyempre, unang-una, mga strategy dyan, magbabayad ng media yan. Interviewin mo ko. Ayun. Yun po yung saka mga radio station, interviewin mo ko, magbabayad po yan. At magpapahiwatig yan na kunwari concern sa corruption. So, ganyan po yan. Ito na, talakayan na po natin. Bilang ng mga Pinoy na gutom. Lalong dumadami. Ang tindi na po. Ito po ang balita ng Philstar Global. SWS hunger highest since pandemic. The country's hunger rate sharply increased this month, reaching its highest level since the height of the COVID-19 lockdowns in 2020, according to a social weather station. Conducted from March 15 to 20. So, ginanap po yung survey March 15 to 20. Mainit pa po ito. The survey found that 27.2% of respondents experience involuntary hunger or not having enough food to eat at least once in a past 3 months. 27.2. Dati ibinabalita ko ito parang 16% pa lang, naging 22%, ngayon po 27.2%. Mahigit na sa 1/4 ng populasyon po ng Pilipinas. Mahigit na po ito sa 1/4. The latest figure is also 7 points higher than the last 20.2. Nung nakaraan po, nakaraan daw ay 20.2. 7% po agad ang tinaas. Average and is the highest recorded since the 30.7% hunger rate in September 2020. Ito po yung pandemic, umabot po ng 30.7 noon pandemic. Ngayon po 27.5 ba yun? 27.2. Ang record po nung pandemic 30.7. So may difference po na 3.5% papantay na po sa pandemic. Samantalang wala naman tayong pandemic ngayon. Halos dumidikit na tayo doon po sa data ng pandemic. Ang tindi, Kaya masasabi mo talaga na tama si VP Sara. Ang ating Pangulo ngayon ay hindi marunong magpangulo. Ayan po yung rate noong 2020 pandemic, 30.7. Ngayon po, 27.2 na tayo. Malapit na po tayong pumantay. Of the 27.2%, 21% of respondents reported experiencing moderate hunger, while 6.2% endured severe hunger. 6.2%, ang laki po niyan. Kayo na po mag-multiply, mag-divide doon po sa population natin. Divide 6.2 kung ilan yan. Million po yan. Yung nakakaranas ng severe hunger, wala talagang makain. An increase from 15.8%
and 5.3% respectively in February. O, yan po yung balita. Parami po ng parami ang bilang po ng mga nagugutom. Hindi na natin kailangan na pag-aralan o suri-suriin pa ito. Dito palpak talaga ang presidente. Tama nga si VP Sara. Kaya bagsak po ang Pilipinas kasi bagsak ang unang-una, agriculture. Yan yung departamento kung saan nandyan yung mga pagkain Dapat isinasaayos wala no? At iba pang mga departamento, walang progress. Walang progress. Pabagsak talaga yung candlestick natin. Yung candlestick po yung sa stock exchange po. I-research nyo na lang candlestick na yan. Parang paisi-isi po ang ating presidente o talagang paisi-isi lang. Kaya naman yung mga sekretary ng mga departamento, paisi-isi lang. Kasi walang ultimatum, no? Walang pressure yung mga sekretary natin sa mga departamento, nakataas lang ang paa sa lamesa niyan. Walang pressure. No, hindi kagaya ni Pangulong Duterte nung naaalala lang natin halimbawa sa DOTR, kausap niya si Togade. Ang target date, kailangan matapos ito. May mga target date yan, di ba? Halimbawa, 2021, December 2021. Ang sasabihin ni Pangulong Duterte, hindi. Tama, ganun pala, no? Kunyari, ganun yung target. Sasabihin ni Pangulong Duterte, hindi, baka pwedeng gawin mong mga November, dapat matapos na. December yung target. Gawin mong November. Naalala ko to, nasa video yan Ang sasabihin ni Togade, ang sasabihin ni Togade, Mr. President, October, tatapusin ko yan. Di ba? Ang tindi? Meron naman target date December 2021. Sinabi niya, parang mabibitin. Ewan ko kung ano nasa isip ni Presidente. Sabi niya, mas maganda, November, tapusin mo na. Mr. President, October, tatapusin ko yan. Di ba yan ang ganda ng sagot ng secretary? Yun sana may mga ultimatum. Sabi niya sa Department of Agriculture, kailangan this month bumaba na ang bigas. Gawan niyo paraan yan. Walang ganun Puro pangako. Bahala kayo dyan, mga secretary. Bahala kayo. Walang pressure. Wala talagang alam sa pagka-presidente. Kaya ito, ang dami po na nagugutom. Parami na ng parami. At sinabi ko nga nakaraan, tataas pa to. Tumaas nga. Tumaas nga po yung mga bilang ng mga nagugutom ngayon. At isa pang mga problema, kahit naman sa buong mundo na, sabihin natin, marami po swapang sa pera. Napakaswapang. Ang tatakaw. Daan-daang bilyon na akong magnakaw. Daan-daang bilyon kung magnakaw. Andyan yung nakakabili na sila ng chopper, mayroon ng private jet. Titindi, no? Magkano ba sweldo ng isang politiko? Bakit? They can afford. They can easily buy chopper, private jet. Mayroon pang mga resort sa tabing dagat. Nakakabili pa ng mga mansion sa Baguio. Mayroon pang mga property sa Amerika. Aanin kaya nila? Isipin nyo. Kung hindi sila sakim, swapang sa pera, kung maidi-divide yan, di-distribute yung mga pera na yan sa mga kababayan nating nasa laylayan, ika nga, wala pong magugutom na kababayan natin. Ang titibay ng sikmura ng mga politiko sa atin. Kanina nga, nanood ako TikTok, ang laging lumalabas si Magalong, yung mga
mga pagbubunyag ni Magalong. Ibang klase si Magalong, handang mamatay po eh. Handang isakripisyo yung kanyang political career. Handang mamatay. Believe ako dun sa tao na yun. Kung tatakbong senator yon sa 2028, halimbawang matatapos na yung kanyang termino sa pagka-mayor sa Baguio, iboboto ko po yan. Iboboto ko yan. Kasi nakakalamang ka na eh. Nakakalamang ka na hindi siya magiging magkukurap. Hindi siya magnanakaw. Nakakalamang ka na. So, yan po ang ating balita sa ngayon. BP Leni o dating BP Leni tatakbo po ulit sa 2028 at ito pong bilang na nagugutom. Sana wag nang tumaas. Ang dami pong nakakaawa ngayon. Maswerte na kung mayroon silang kape sa umaga. At least nakakapagkape. Hanggang dito na lang po. Maraming salamat sa panonood. See you po next time.